Okay, praise the Lord. Thank you so much once again, everyone, for joining Pastor Walter. And once again, I encourage you to share and share and share ang ating pong programa. At maging po tagging the name of your friends. So now, let's go to the message of the Lord. And we entitled our devotion this morning, Grace Out of the Ruins. Nasa Genesis 34 na po tayo. Alam niyo, habang binabasa ko po ito kagabi, parang ano kayang magandang mensahe ng biyaya dito po sa tagpong ito sapagkat ito po ay kwento tungkol sa pagkagahasa ni Dina, ang anak na babae ni Jacob, ano? At makita po natin dito kung papaano po nalapastangan ang anak na to at ang paghihiganti rin ng mga kapatid ni Dina, no? So, Lord, what is the message of grace in this chapter? So actually, Genesis 34 is one of the darkest chapters in the scripture. And the detail here is the sexual violation of Dina by Shechem and yung pong pananahimik ni Jacob, no? At maging po yung brutal na paghihiganti ng magkapatid na si Simeon at si Levi. Pinaghiganti po nila ang kanilang kapatid. So we can see that in Genesis 34, moves from the darkness or dark brokenness of humanity to the radiant provision of Jesus Christ. Mga kapatid, kapag tayo po ay ginagawan ng masama at nanatili po yung galit sa puso ng isang tao, katulad po ni Simeon at Levi, no? Sabi po sa James chapter 1 verse 20, the anger of man does not produce the righteousness of God. James 1:20, the anger of man does not produce the righteousness of God. Kaya kapag tayo po ay nanatili sa negative na emotion, actually not only anger is an emotion, negative emotion. At kapag tayo pinanatili dyan sa mga negative emotion, it doesn't produce the righteousness of God. Nahadlangan po yung katwiran, pabor, pagpapala, kabanalan ng Diyos sa atin para mai-manifest ito. Okay? So, ang una natin makita dito is yung pong the failure of man and the faithfulness of the covenant. Ang pagkabigo ng tao at ang katapatan ng tipan ng Diyos. So sa kabanata pong ito, makikita natin ang matinding passivity or pananahimik ni Jacob sa nangyari, no? Just after na ginahasa po yung anak niya. Kasi sila po ay nabubuhay or nagkampo doon sa malapit po sa mga Hentil, mga Hivita, mga Hivites. Which is, ako ay naniniwala, hindi doon ang tapat na kinalalagyan nila. No? Ito po'y warning din sa atin na don't live in compromise. No? Kasi kapag ikaw ay nabubuhay malapit sa mga tao at ikaw ay makihalubilo at transact sa kanila at para bang ang pagpapala mo ay nandoon sa iyong pakikipag-transact or to live with them, then that's wrong. May mga mangyayari talagang hindi maganda. Kasi sa totoo lang kung bakit po nangyayari po ang mga pangit na bagay sa buhay po ng mga tao because we are living sometimes in compromise. Katulad po dito sa buhay o nangyaring ito. Kasi wala doon nag-come si Jacob sa mga mga Hivites, sa mga Hentil, no? So sa halip na dumiretso siya sa Bethel na siyang iniutos ng Diyos sa kanya, huminto si Jacob sa gilid ng paganong lungsod
ng Sikem o Shikem. Kumbaga, nasa borderline siya. Nasa borderline si Jacob. Ayaw niyang lumayo. O, sometimes ganun tayo. Ayaw tayong lumayo sa mundo, no? Ang kanyang espiritual na pag-alinlangan ay nagbunga ng trahedya sa kanyang pamilya. At ito nga po, ginahasa ang anak na si Dina. Tapos, nung ginahasa, tahimik lang siya. No? Alam nyo, sa totoo lang, kung ang kaligtasan po ng Diyos ay nakasalalay sa katapatan o galing ng tao, no? Katulad nitong si Jacob, abay, siguro ibinidro na ni Lord yung kanyang pangako kay Jacob na magmumula sa kanya. Kasi magmumula kay Jacob yung line ng tagapagligtas yung darating na Savior. Dapat winidro na ng Panginoon kasi ang tigas ng ulo no? Minsan ganun tayo talaga, matigas ang ulo natin Pero alam mo ba ninyo na sa pagkakamali ng tao at minsan sa katigasan ng ulo ng tao at sa sariling desisyon ng tao, nandoon pa rin ang biyaya ng Panginoon. Actually, lalong nagningning dito ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Jacob at ang kanyang buong pamilya. Ang tipan ng Diyos or ang covenant ay hindi nakasalalay sa kakayahan ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos. Okay? Si Jacob ay anino nating lahat. Madalas tayong mamuhay sa compromise. Lagi tayong nagkapag-kompromiso. At madalas tayong mabigo sa ating mga, ginagawa. Sarili nating mga pasya, sarili nating mga hatak ng laman, sarili nating desisyon, minsan bunga ng takot. Kasi yung mga desisyon natin minsan bunga ng takot yan No? Natatakot ka na mawalan, kaya gano'n, nakikipag-compromise ka na lang. Natakot ka na maghirap. No? Lalong-lalo na kapag may pangako ang Diyos sa atin, at pagkatapos may nangako sa iyo na ibang tao, mas pinaniwalaan mo na yung taong nangako sa iyo, mas magagawa niya yung pangako niya kaysa yung pangako ng Diyos. Lalo na kapag nakita mo na para bang itong taong to may kakayahan, parang kayang-kaya niya na gawin yung pinangako niya at para bang ang ganda ng magiging buhay mo sa kanya. Kaya doon po tayo minsan bumabagsak. Hindi minsan. Yan talagang dahilan kung bakit bumabagsak ang tao. They believe the promise of men more than the promise of God. At higit nilang gusto, no, yung nakikita nila, no, kesa yung salita ng Panginoon. Si Jacob po ay isang passive na ama. Kasi yung pananahimik niya after na nagahasa yung kanyang anak, okay, sa harap ng mga anak niya, wala siyang ginawa, no? Ito po'y nagpapakita ng kahinaan kay Jacob. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya pinagtanggol yung kanyang anak. Pero ito po, si Jesus, ang ating tunay na pinuno at tagapagtanggol, hindi siya nanahimik o nagwalang bahala nang makita niya tayong dinudurog ng kasalanan at ng kaaway. No? Kung saan nabigo si Jacob na protektahan ang kanyang pamilya, doon naman nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus. Hinarap niya ang poot, ang galit, kahihiyan at panganib upang ipaglaban at iligtas tayo na kanyang minamahal. So, kita nyo dito, no? Si Jacob bilang ama, leader ng kanyang pamilya, nung pinasok ng kasalanan, ang kanyang pamilya, nanahimik lang siya. Pero si Jesus, hindi po siya nanahimik. Siya po'y bumaba, ni-rescue po tayo. No? Ginawa po niya ang kabayaran, ang galit ng kasalanan, no, ay kanyang tinanggap.
Kaya sabing sa Ephesians chapter 5 verse 25, inihandog niya ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. No? Inihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa iglesia. Kaya mga kapatid, ang mensahe sa atin ng Panginoon dito is kung may mga sikem sa buhay mo ngayon. Ang ibig sabihin po ng sikem dito ay yung pong pamumuhay sa kompromiso. Compromise. Yung nabubuhay ka malapit doon sa mga tukso. Kasi yan ang buhay eh. Ang dapat na lugar na pagkampuhan nila Jacob ay doon sa Bethel. Nang tawag po doon ay bahay ng Diyos. Para malayo sila doon sa mga hentil. Kaya lang doon sila eh. Kasi nga, maaring yung lugar na yan ay asensado at mas mainam ang pamumuhay doon, kaya doon sila. Kaya lang, yan. Kompromiso pang tawag doon. So, sometimes we are living in compromise. Kaya, ang tanong, kapatid, meron ba tayong pamumuhay na may kompromiso? Are we living in compromise today? Okay? May mga sikem ba sa buhay mo ngayon? Mga lugar ng kompromiso o kasalanan na pinamamalagian mo? So, kailangan po natin itong itakwil at layuan. Hindi ibig sabihin na itinatakwil ka ng Diyos. Kasi dito, grabe po ang biyaya ng Panginoon dito sa Genesis 34. Hindi po sinisi ng Diyos si Jacob o hindi niya pinarusahan. Okay? Itakwil mo at bumalik ka sa Bethel. Ibig sabihin yung Bethel is isang bahay ng Diyos. Bethel means house of God. So you have to go back to the place of worship sa bahay ng Panginoon. Kaya, huwag po kayong tumambay sa mga tambayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi natin sila layuan natin sila, kundi don't do what they're doing, mga kapatid. Tumambay kayo sa bahay ng Panginoon. So be strong in trust to God's grace and not to yourself. Huwag mong isipin, ito naman ang message ni Lord sa atin ngayon, huwag mong isipin na iiwan ka ng Diyos dahil lang sa nagkamali ka o nabigo ka bilang magulang, bilang asawa, o bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Ang relasyon mo sa Diyos ay nakatayo sa natapos na gawa ni Jesus, hindi sa iyong perpektong performance. So not on your performance, but on the finished work of Jesus Christ. Kaya kung ikaw man ay nabigo o nagkaroon ka ng compromise na buhay, mga kapatid, huwag mong isiping ayaw na sa iyo ng Diyos o galit sa iyo ang Diyos. Ang mensahe po ng biyaya ay nagpapaabot sa atin that God has an open arms and He is very much willing and delighted to embrace you. Just come to Him. Okay? Pangalawa na makita po natin dito is yung ginamit ni Levi at Simeon yung religion para gamiting maghiganti, no? Ang armas ng relihiyon ang sumpa ng paghihiganti. Ginawang armas, no? Ginamit nila Simeon at Levi ang pagtutuli. Kasi yung pagtutuli, yun po yung covenant, sign of covenant ni God kay Abraham. Kaya lahat po ng ipapanganak ng mga lalaki sa lipi ni Abraham ay kinakailangan tinutuli para sila po ay, ito po yung senyales ng tipan. No? It is a blood covenant actually. Isang banal na tanda ng tipan ng Diyos kay Abraham. So bilang bitag, ginamit nila ito bilang bitag upang pumatay at maghiganti. So ibig sabihin, they used religion in a wrong way. Ito ang pinakamasamang anyo, no?
ng weaponized religion. At alam nyo, marami pong gumagamit ng ganyan. Ginamit nila ang kabanalan upang itago ang kanilang personal na galit at poot. Tingnan mo dinisip nila yung mga taong nagkasala din, no? Si, si Kem at saka si Haran ba tawag pangalan? Ano ba pangalan ng tatay ng si Kem, yung hari? Ginamit nila yon para makumbinsi sila, no? Tapos yun ang ginamit nilang paghihiganti nung nagpatuli yung mga lalaki doon, lahat. Di syempre, sakit nun, lalong-lalo na after 3 days. Sa kanila pinatay lahat. Naku, dito po nangyari yung slaying, talagang, ano matawag yan? Yung murder na yan. No? Nirat-rat nila lahat pinatay lahat ng mga lalaki doon. At ginawang alipin yung mga bata at saka mga babae. So pinapakita rito ang hilig ng tao na gumawa ng sariling hustisya na balot ng sariling katwiran. Okay? Ang tao talaga, kapag ginawan ka ng masama, kahit kaano ka religious, may nature na maghigante. Ang relihiyon na walang biyaya ay palaging nagiging mapanghusga at nakamamatay. Ang tao ay handang magpatuli dito, no? Para sa pera at alyansa. Yan po yung mga ginawa ng mga Levita magkikita mo yung rito, no? Dahil lang sa gusto nilang gusto nila ng makamtan yung gusto nila, okay, they are willing to be circumcised, itong mga Hivites. Ibig sabihin, they use the covenant in a wrong way, not understanding the very meaning. So marami pong mga ganyang mga tao na they use religious or so-called covenant. They use religion just to gain their wants, to gain money, no? Hindi nila alam yung pong dahilan bakit sila magpatuli. Wala yung talagang meaning bakit kinakailangan nilang mag-circumcise. Ayun, nadali tuloy sila. Kaya mga kapatid, walang tunay na pagbabago ng puso sa labas ng biyaya. Pakisulat nga po ninyo dyan. Walang tunay na pagbabago ng puso sa labas ng biyaya. Sina Simeon at Levi ay gumamit ng ritual na dugo. Yun nga yung pagtutuli. Kasi nga yung circumcision is a picture of the blood covenant. Okay? Pero ito ginamit nila para magdala ng kamatayan sa mga tao. They use it in a wrong way. Yan ang ginawa nila Simeon at Levi. Ngunit si Jesus ay nagdala ng kanyang dugo sa cross upang magdala ng buhay sa kanyang mga kaaway. So tayo ay tinuturing ng mga kaaway ng Diyos noon, pero nagdala po siya ng dugo. Yung pong blood covenant, hindi para patayin tayo, kundi para iligtas tayo. Itong Simeon at saka si Levi, they offer or they shared the covenant of circumcision sa mga kaaway, sa mga gumawa ng masama sa kanila, hindi para iligtas sila, kundi para patayin sila. So, kita niyo yung kaibahan. Pero si Jesus, mga kapatid, dinala niya ang kanyang dugo para iligtas tayo. Ang relihiyon ng tao ay pumapatay at pumapatay ng iba para mapanatili ang sariling katwiran. Ngunit, ang ebanghelyo ni Jesus ay nagpapakita na ang Diyos mismo ang namatay para sa mga makasalanan. So si Jesus po ang sumipsip ng lahat ng poot at paghihiganti na nararapat para sa atin upang tayo ay makatanggap ng kapatawaran. Kaya sabi sa Colossians chapter 2 verse 11, sa pakikipag-isa sa Kanya, kayo ay tinuli na hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagkaalis ng makasalanang pagkatao. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo.
So sa ating pong pagka-circumcision ngayon, we are all circumcised. Lalaki, babae, every one of us who believe in Christ, our circumcision is the cutting away of the flesh desire or the nature of sin in us. Yun po yung tunay na pagtutuli. Kasi kung ang pagtutuli lang na literal, na katulad po ng mga Israelita dito, no? Mga anak ni Jacob, eh wala pong pagbabago. Puno pa rin sila ng galit. Paghihigante. Tapos ginamit pa nila yung religious belief na ito para pumatay ng tao. Dinaya nila yung mga tao na naniwala doon sa kanilang pangako na kung totoo na kayo ay makipagkasundo, dapat magpatuloy ang lahat. Kasi yan ang sinyalis sa amin ng Diyos. Pumayag naman ng mga Ibita for the sake of, mapangasawa si Dina, itong si Sikem, at magkaroon ng business partnership, pagkahalubilo. Kasi kung nangyari yon, biruin mo, compromise, na buhay na sa compromise ng mga. Mali talaga Hindi mo talaga pwedeng gamitin ang tipan ng Diyos sa maling kaparaanan. Pakisulat nga po ninyo dyan. Hindi pwedeng gamitin ang tipan ng Diyos sa maling kaparaanan. For fleshly desire, for worldly gain, for money, or whatever. No? Or, katulad din nila Simeon at Levi, ginamit nila ang religion para maghiganti. So, mga kapatid, huwag mong gamitin ang iyong kaalaman sa Biblia o ang iyong pagiging aktibo sa simbahan upang manghamak, magmalaki, o magparusa sa kapwa. Huwag mong bigyan ng armas ang reliyon, tulad nila Simeon at Levi. Ang tunay na biyaya ay nagbubunga ng kapakumbabaan, hindi pagmamataas. Ano po ibig sabihin nito? May mga Kristiyano na ginagamit nila ang kanilang pagiging relihiyoso para hamakin ang iba. Ipahiya ang iba. No? Sila, aktibo sila, nagbabasa ng Biblia, nagpe-pray sila, tapos ginagamit nila ngayon para ipahiya ang iba na sila yung totoo, tapos ang mga to naman galit ang Diyos sa kanila or i-expose yung kanilang mga pagkakamali, yung kanilang mga kakilala at parang pinapalabas na sila ang tama. Don't use religion to destroy other people. Don't use your belief. No? Maski yung biyaya, mga kapatid, hindi natin ginagamit ang biyaya para sirain ang iba. Hindi natin ginagamit ang mensahe ng biyaya para ipakitang tayo ang mas pinaburan at galit ang Diyos sa iba. Sad to say, no? But there's a lot of Christians and even some are leaders using the so-called holiness just to destroy others. No? Ipahiya ang marami. Ipahiya yung tao. Ganyan ang ginagamit ng iba. Manira. Ginagamit nilang siraan. Kaya mga kapatid, ipaubaya sa Diyos ang hustisya. Katulad itong nangyaring ito, ipaubaya mo sa Diyos. Kapag ikaw ay nagrabyado, nasaktan sa ginawa ng tao, ang unang reaksyon ng laman ay ang gumanti o manira ng reputasyon ng iba. Yun po yung talagang human reaction Ang taong nakaranas ng biyaya ng Diyos ay marunong magpatawad. Dahil alam niyang pinatawad din siya ni Jesus na mas malalaking kasalanan. Okay? Pakisulat nga po ninyo dyan. Ang taong nakaranas ng biyaya ng Diyos o pag-ibig ng Diyos ay hindi naghihiganti. Hindi naghihiganti. Nagpapatawad po siya. Ay sabi rito sa Romans 12:19, gandang pagkasabi rito.
Romans chapter 12 verse 19 says, "Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Oh, this is our life under grace. Okay? Now, tingnan natin itong pagtatapos ng kwento dito sa Genesis 34. Ang pagtatapos ng kwento dito, unresolved po yung nangyari. Ang tanong ganito meron bang magandang naidulot? Meron bang magandang ibinunga nung ginawa ni Levi at Simeon na paghihigante? Oo, mali yung ginawa ng mga Hivites. Ginahasa nila si Dina. Okay? Ngayon, gusto nilang asawahin itong si Dina. Ngayon, naghigante, pinatay lahat. They act in the flesh. Gumamit sila ng dahas. At ginamit pa nila yung religion para pumatay. No? Yung tipan ng Diyos sa kanila, yung pagtutuli, ginamit pa nila. Again, ang daming gumagamit ng ganyan. They use religion to destroy others. No? Yung katwiran so-called, ginagamit nila para ibagsak at ipahiya ang marami. Buti na lang walang ganyan sa atin dito sa biyaya. Amen? So, dito, ang Genesis 34 nagtapos sa isang malungkot at bitin na tanong. Sabi doon sa pinaka-last verse kasi, gagawin ba nilang prostitute ang kapatid namin? Bakit prostitute ba kapatid namin? Because of that, they are full of bitterness and revenge. Ano nangyari mga kapatid? Walang resolution. Walang kapayapaan. Walang naidulot na maganda. Walang bungang maganda. Nung pinatay ba nilang mga to, nagkaroon ba ng magandang bunga sa kanila? Pumayapa ba ang buhay ng mga Israelita dito? Mga anak ni Jacob? Hindi. Ang sabi po ng Bible, natakot sila. Natakot si Jacob. Ang pamilya ay natakot sa ganti ng mga kapitbahay na bansa. Siyempre, mababalitaan yan yung ginawa nila Kaya sila ngayon nagkaroon ng takot. So meaning, walang magandang maibubunga ang paghihiganti ng tao, ang paglakad sa laman. And even using religious as a weapon to destroy others. Marami po yan. Ako, nakikita ko po sa social media, marami po talagang ginagamit ang religion just to destroy others. Binabagsak ang iba, mga kapatid. Instead of using this blood covenant of Jesus Christ to restore and to give life, to give hope sa mga tao na nagkamali, nagkasala. Some are using it to destroy others. Pero dito po sa atin, gamitin natin ang mensahe ng biyaya para ilapit ang mga tao sa Diyos. Ipakita sa mga tao ang pagmamahal ng Panginoon. That is the message of grace. Kaya mga kapatid, ang pamilya ay natakot sa ganti ng kapitbahay na bansa. At si Dina ay nanatiling sugatan at tahimik. Yung bang ginawa ni Simeon at ni Levi, just after that, pumayapa na ba si Dina? Hindi, tahimik pa rin, depressed pa rin Sa totoo lang, pag ginawa nga naman ng masama, kahit anong paghiganti dyan, hindi pa rin talaga, malaya Lalo kapag puno ka pa rin ng galit. Ang magbibigay talaga, magtatanggal talaga sa iyo ng galit, ay yung pag-ibig ng Diyos. Pero alam mo ninyo, sa Genesis 49, future pa to, bago mamatay si Jacob, sinumpa niya ang galit ni Simeon at Levi at sinabing sila ay ikakalat sa Israel. So, ibig sabihin, nagkim-kim si Jacob Pero bago siya namatay, sabi niya, alam niyo, yung galit ninyong yan na nanatili, dahil sa galit, kakalat kayo. Kaya kapatid, huwag mong panatalihin ang galit sa iyong puso. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, Walter, huwag mong panatilihin ang galit sa iyong puso. It will destroy you, my friend.
Let the love of God rule and reign in your heart. Pero ito po yung sukdulang biyaya ng Panginoon. Ito na, tingnan natin yung biyaya ng Lord dito. No? Sa kabila ng madilim na kasalanan ito, hindi itinakwil ng Diyos ang lipi ni na Simeon at Levi. Kita niyo po ang biyaya ng Lord dito? Ang katunayan po dito ay ito. Ang tribo ni Levi ang pinili ng Diyos pagdating ng panahon upang maging saserdote, high priest, na maglilingkod sa kanyang templo. Alam niyo ba na ang mga Levita ay sila yung pinili ng Diyos para maglingkod sa templo? Wow! Kita natin dito, mamamatay tao ang mga to eh. Ang dami nilang pinatay, pinaslang nila, minasakir nila ang buong Hivites. Hindi dapat to maglingkod, hindi dapat ito hindi karapat dapat itong si Levi. Pero tingnan mo, yung lahi niya ang pinili ng Diyos para bukod tangi na maglingkod sa templo. Walang ibang pwedeng maglingkod sa templo during the time that God has given the law to Moses, kundi ang mga Levita. Okay? So, at sa pamilya ding ito, no, na puno ng gulo. Ang gulo talagang buhay ni Jacob eh. From the start talaga tapos yung, no? Diyan din ipinanganak si Judah na siyang pinagmulan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang Diyos ay dalubhasa sa paghabi ng kanyang magandang plano gamit ang madidilim na sinulid ng kasalanan ng tao. Ang mga rejected sa tao ay accepted kay Lord na maglingkod sa Kanya. Sa totoo lang, sa pamantayan ng reliyon, sa pamantayan ng tao, hindi karapat-dapat itong si Levi. Siya pa yung bukod tangi na maglingkod sa Lord. You can see the grace of God here. No? Kaya ito po talaga yung tinatawag na sukdulan at soberenyong biyaya ng Panginoon. Kaya may pag-asa sa likod ng iyong nakaraan, kapatid. May pag-asa sa likod ng iyong nakaraan. Kung iniisip mo ng pamilya mo ay masyadong broken, o ang nakaraan mo ay masyadong madumi para magamit ng Diyos, tingnan mo ang tribo ni Levi, kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay kayang magpatawad ng mamamatay tao at gawin silang mga tagapagsilbi sa kanyang kaharian. Huwag mong limitahan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Actually, hindi lang naman isang taong pinatay, minasakar nila lahat ng mga kalalakihan sa Hivites. Nagplano ito sa Simeon sa si Levi. Grabe. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon naman ay nakaranas ng katulad po ni Dina, no? Si Dina na ni-rape. Kung ikaw ay nakakaranas ng matinding pang-aabuso o kawalan ng katarungan, huwag mong hanapin ang paghilom sa paghihiganti o sa pananahimik. Kasi kung maghiganti ka, katulad ng ginawa ni Simeon at Levi, wala namang nagandang may bunga, lalo lang silang natakot. Kasi baka balikan sila ng mga ibang bansa. O kung manahimik ka naman sa sarili mo lang, magkaroon ka ng depression. Palulungkot ka, kawawa ka. Huwag ganyan ang gawin mo. Ang gawin natin ay ito. Lumapit ka sa trono ng biyaya. Siya, ang nakakaunawa sa iyong sugat. At nagmamahal sa iyo ng walang katulad. At siya ang may kakayahan na magbigay sa iyo ng bagong simula. Kapatid, kung meron man pang-aabuso, we can start a new life in Christ Jesus. Hindi sa paghihiganti, hindi sa pagsarili sa sarili mong problema o pagiging self-pity o pagdwell sa mga nakaraan ng iyong buhay. Do not dwell on the past of your life. Those messy, broken, wounded, and mga kahihiyan ng buhay.
trust the God of the fresh start. Pakisulat nga po ninyo dyan, I will trust the God who gives me a fresh start. Right after this disaster, alam niyo ba doon sa Genesis 35 verse 1? 35. Nagpakita ang Diyos kay Jacob, hindi para sisihin si Jacob, kundi para i-remind si Jacob, ang sabi ni Lord kay Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there. Huwag ka na kasi dyan, huwag ka na makipagkompromiso, huwag ka dyan tumira malapit sa mga tao. Kaya kung ikaw ay takot, katulad nila Jacob, no, takot sila kasi baka balikan sila ng mga sa kasamaang ginawa ni Simeon at Levi. Ang sabi ni Lord sa kanya, para sila ay protektado, ay pumunta ka sa Bethel. Go to the house of God. So para maprotektahan ka kapatid sa anumang kinakatakutan mo, go to the house of God. God does not abandon His people in the wreckage of their sins. So when you fail or your family life fractures, the answer is always to journey back to the place of altar of worship and grace. Kapag meron kang mga broken experiences, may mga pangyayari sa buhay mo na bakit, there's a lot of question, why these things happens to me? At mapuno ka ng takot, pag-aalala, all self-depression, o depression, self-centeredness. Kapatid, ang sagot sa iyo ng Diyos ngayon is, and the solution is, back to Bethel, back to the house of God. Go there and worship and dwell in the grace of God. Again, the answer when you're broken is, dwell in the grace of God. Go to Bethel where the house of God is and worship Him. Focus your mind and your heart to what God has done for you, how much He loves you, and He has a very good plan for you, my friend. Father, thank you for your words today. Thank you for giving us a word of courage, Father. Bless everyone at sana po, Panginoon, ang mensahe ng bawat pahina ng Biblia ay magbibigay sa amin ng kaunawaan na napakasagana ang iyong biyaya. Napakasagana ang mensahe na gusto mong ipaabot sa amin, Panginoon. So sa lahat po na nagkikisa sa aming pong programang ito, hayaan mong patuloy na lumalim ang aming pagkaunawa sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa iyong biyaya sa buhay namin. And we're gonna enjoy life to the fullest in Christ Jesus. Amen.